Okay lang bang mag-celebrate ng undas bilang Kristiyano? Tanong ng marami, kasalanan ba kapag pumunta ako sa sementeryo tuwing undas? Ang sagot, pwede pero depende. Alam mo bang ang undas ay hindi talaga galing sa Biblia? Isa itong tradisyon na dinalang Spanish missionaries para ipag-pray daw ang mga kaluluwa mula sa purgatorio. Pero kahit purgatorio, hindi mo mababasa sa Bible. Over time, nahalo ito sa paniniwala ng ating mga ninuno na gumagala ang mga kaluluwa at kailangan nila ng kandila. Kaya nagtitirik ng kandila ang mga tao sa puntod ng mga yumao. Ang iba nag-aalay pa ng pagkain at dasal para makatawid daw ang kanilang mga yumao mula sa kinaroroonan nila ngayon patungo sa langit. Pero hindi ito ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Ngayon ang tanong, pwede ka bang pumunta ng sementeryo? Ang sagot, huwag kang pupunta kung tatlong rason. Una, kung kakausapin mo ang patay at hihingi ka ng gabay sa kanila. Kasalanan yan sa Diyos. Dahil sabi sa Deuteronomy 18 verse 10 to 12, there shall not be found among you a medium or a spiritist or one who consults the dead. Dahil ang totoo, only God can hear and guide us, hindi ang mga yumao. Pangalawa, huwag kang pupunta kung ipagpe-pray mo ang mga patay. Dahil sabi sa Bible, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y paghuhukom ng Diyos. Ibig sabihin, tapos na ang desisyon ng Diyos sa kanila. Ang dapat nating ipag-pray ay mga buhay pa para makilala nila si Jesus habang may oras pa. Pangatlo, huwag kang pupunta kung mag-aalay ka ng pagkain, kandila at iba pa. Dahil sabi sa Ecclesiastes 9 verse 5 to 6, the dead know nothing. They have no more share in anything done under the sun. Hindi na nila kailangan ng ilaw dahil wala na silang koneksyon sa mundo. Ang kandila at alay sa mga patay ay isang traditional thing and it is not a biblical truth. So ang tanong, pwede bang pumunta ng sementeryo? Ang sagot, pwede. Tatlong rason din. Una, kung itetake mo yung oras na ito para makaband ang iyong family. Dahil perfect time ito para magkaroon ng banding sa kanila at maipakilala sa kanila ang Panginoong Jesus. Pangalawa, kung aalalahanin mo ang buhay ng mga yumao na para pasalamatan ang Diyos. Ibig sabihin, hindi para kausapin sila, hindi para kamustahin sila, hindi para dalanginan sila, kundi para sabihin, Lord, salamat sa buhay nila. Salamat dahil ginamit mo sila para sa amin. Pangatlo, kung mag-share ka ng gospel sa sementeryo. Perfect time ito dahil napakaraming tao sa sementeryo, aware na aware sila sa usapang kamatayan. Ang sementeryo ay paalala na ang buhay ng tao ay panandalian, napakaiksi lamang. Perfect moment para ipaalala sa mga tao na maiksi ang buhay pero sa Panginoong Jesus ay may kaligtasan. So to all Christians watching this video, ito ang message ko sa iyo. Huwag mong hayaan na ang tradisyon ang magdikta sa iyong pananampalataya. Sa halip ang iyong pananampalataya ang magdikta sa iyong tradisyon at paniniwalaan. Let the Word of God define your worship, your faith, and your way of remembering sa mga yumao. Sa undas na ito, instead of praying for the dead, pray for the living. Instead of lighting candles for the souls, be the light that points people to Jesus. At kung pupunta ka sa sementeryo, bring the truth, bring the light, and bring the gospel to them. Because that's what true believers do in and out of season.